guys, ipapakita ko nga pala sa inyo ngayon kung paano namin ginawa yung iba't ibang flavors ng graham bars. Bali 4 flavors nga itong gagawin natin dito. Naglagay muna ako ng 3 cans ng creme densada dito sa ating mixing bowl at nilagyan ko rin yan syempre ng ating whipped cream para naman mabalance yung tamis niya. Pagkatapos, inon ko lang yan sa high speed at aantayin na mag-double yung volume. Ito nga pala yung una naming ginawa, kumbaga, inuna naming i-mix lahat ng creme densada na may whipped cream para mamaya ay maglalagay na lang tayo ng mga pang flavor at hindi naman ganong karami yung aming linisin. Isinasalin ko na nga yan sa isang malaking kaserola at para maipon na siya dyan lahat. Diba? Sobrang ganda at sobrang dami nga na nagawa natin. 9 cans sa creme densada ba naman yan? At ito nga, nagdagdag na rin kami ng mga graham crackers. Grabe, ang hirap maghanap ng graham crackers. Ang tagal namin ng pinsan ko pumili kasi nga yung iba, durug-durug. Eh syempre, hindi naman yun magagamit kung durug-durug, diba? Ang hirap naman din na ni-assemble. Tapos, ayan, ito nga pala yung mga flavors na gagamitin natin. Magsimula muna tayo sa cookies and cream. Nag-mix lang ako ng kalahating cookies sa cream natin at ibinuhos na sa graham crackers. Tapos ikakalat ko lang yan at lalagyan ko ulit siya ng mga cookies para naman pantay yung pagkakalagay niya. Tapos itong pantalong flavor naman natin na yung mangga. Ito nga ang favorite ng karamihan. Ang sarap naman talaga, match na match talaga siya. Tapos naubos agad yan sa isang araw pa lang. Meron nga pala kaming minis niyan at meron ding jumbo. Diba? Sobrang dami ng mangga. Sa sunod nga, mas madami ng mango flavor yung gagawin namin. Ito naman yung ube. Pang tatlo natin yan. Bali, gumamit lang kami dito ng ube flavor 8 ng Bakersfield. Sobrang sarap naman talaga kasi lasang ube talaga siya. Tapos naglagay lang kami ng cheese. Yan, ikinakalat lang namin yan dyan. Tapos ito naman yung panghuli ay yung Choco Mallows. Konti-konti lang yung paglagay ko ng chocolate syrup para hindi siya maging mapait. Naglagay na lang kami dyan ng marshmallow. Tapos, magkaiba yan. Merong white at meron na assorted colors. Naglagay na rin kami ng chocolate chips at saka ng cashew nuts. Tapos yan, ibubuhos na natin yan sa tray. Yan, tapos ipalalagyan ulit natin sa ibabaw ng mga graham crackers, isasara at i-freezer. Kapag matigas na siya, pwede na siyang balutin. Ayun yung una nga namin binabalot dyan, ay yung cookies and cream. Tapos meron na rin kaming nagawang sticker na may pangalan ng aming pagtitinda ng aking business partner. O, diba? Business partner. Yan, tapos nasa taas nga pala yung pinaka-icon ng flavor para naman hindi malito kapag kumuha na sa freezer. Tapos ito naman yung ube cheese. Yan, sunod ito na yung ating mangga. Diba, sobrang kapal niyan. Ganyan nga pala kami magbalot ng aming graham crackers. Kapag sobrang haba, ay ginugupit na lang namin yan. Yan, tapos tupi-tupi lang. Minsan nyo para sa pagbabalot na regalo yung ginagawa namin, pero minsan ganan, okay lang yan as long as hindi lalabas yung mixture sa loob. Tapos yan, nilagay na rin namin ng sticker. O, diba? Tapos sa ating last flavor, yung Choco Mallows, ito na yung last nating babalutin. Sobrang dami nga pala naming nagawa. Pero syempre, hindi na rin ako makakapag-alok kasi nga late ko na ito na-upload. Ubus na rin agad yung mga tinitinda namin. 3 araw nga lang, ubus na lahat. 108 pieces yun. O, diba? Sobrang dami. At ang gandang-ganda niya tingnan, puno talaga yung freezer namin. Sa sunod, gagawa ulit kami. Order po kayo ulit ha. Thank you. Bye!